Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Alex Ayala nang sandaling lumapit sa kanya si Novak Djokovic. Sinabi niya ito mismo sa isang press conference pagkatapos ng laban. Ang sandaling iyon ang naging mitsa sa likod ng sunod-sunod na mga titulo sa YouTube. Nawala ni isa man sa mga ito ang talagang nakapagsabi sa iyo kung ano ang nangyari. Hindi ito kwento tungkol sa rasismo, hindi ito kwento tungkol sa pang-aabuso. Ito ay kwento ng isang 19 taong gulang mula sa Pilipinas na nasa ika-44 na pwesto sa mundo na nakatayo sa loob ng Palacio de Vistalegre sa Madrid at kung ano ang tahimik na isiniwalat ng engkwentrong iyon tungkol sa susunod na patutunguhan ng profesional na tennis. Noong gabi ng Abril 20, 2026, ginanap sa Palacio de Vistalegre sa gitnang Madrid ang Laureus World Sports Awards on. Kung hindi ka pamilyar dito, isipin mo ito bilang Oscars of Sports. Ang edisyong ito ay pinagsamang pinangunahan ng dalawang taong partikular na pinili upang kumatawan sa kinaroroonan at patutunguhan ng esport na ito, sina Novak Djokovic, isang 24 beses na Grand Slam champion, at Eileen Gu, isang 3 beses na Olympic gold medalista sa freestyle skiing. Puno ang silid mismo. Naroon sina Jannik Sinner, sina Elena Rybakina, Carlos Alcaraz, Arina Sabalenka, at ang Colombian player na si Camila Osorio, na siyang kauna-unahang Philippine Women's Open champion. Naroon din si Alex Ayala. Nakasuot siya ng kremang at toga na Filipina, ang tradisyonal na formal na silweta ng mga Pilipino na may mga hindi mapagkakamalang manggas na terno at malapad na disenyong parang paru-paro na hindi mo makikita kahit saan pa. Ang toga ay dinisenyo ng kanyang tiyuhin, ang kilalang Filipino fashion designer na si Rhett Yala. Sa isang silid na puno ng mga atletang nababalot ng mga sponsorship deal sa mga mamahaling bahay, pumasok si Ayala suot ang kanyang pambansang pamana. Ngunit ang kwentong ito ay hindi talaga tungkol sa damit. Sa isang punto habang isinasagawa ang seremonya, lumapit sina Novak Djokovic at Eileen Gu kay Alex Ayala at kumuha ng selfie. Ipinost ito ni Ayala sa kanyang Instagram story na may caption. Ang larawang iyon si Ayala sa gitna mismo kasama ang dalawang co-host ay naging viral sa media ng mga Pilipino kinabukasan, Abril 21 sa Nowas. At habang dumarami ang mga headline, nagsimula itong magbago. Nagsimulang lumabas ang mga pamagat sa YouTube na may mga pariralang nagmumungkahi na binatikos ni Djokovic ang mga organizer ng paligsahan o binatikos ang rasismo. Ngunit ito ang mahalaga. Hindi sinabi ni Djokovic ang anuman sa mga iyon. Iba ang talagang sinabi ni Djokovic tungkol kay Alex Ayala na nakatala noong 2026 Australian Open. Tinawag niya ang kaguluhan sa unang round ng laban ni Alex Ayala sa Court 6 bilang isang napakagandang problema. Tinawag niya itong pinakamalaking manlalaro ng tennis sa buong mundo. Binigyang diin niya na daan-daang taga-suporta ang hindi man lang makapasok sa loob ng venue para panoorin siyang maglaro. Sinusukat lang iyon, tiyak lang iyon, hindi iyon paghingi ng pananagutan, hindi ito paratang ng rasismo, at hindi rin ito pagkondena sa mga organizer ng paligsahan. Ang pinalawak na bersyon ng mga salitang iyon ay makikita sa mga seksyon ng komento at mga thumbnail ng engagement bait, wala sa mga transcript ng press. Kinabukasan matapos maging viral ang selfie, Miyerkules, Abril 22, 2026, si Alex Ayala ay umupo para sa isang post-match media session sa Madrid Open na at ibinigay ang pinakamalinaw na salaysay kung ano talaga ang pakiramdam ng engkwentro ni Laureus. Sa sarili niyang mga salita, inilarawan niya ang pisikal na reaksyon, isang mabilis na tibok ng puso mula sa pagtayo malapit sa dalawa sa mga pinakatanyag na atleta na nabubuhay. Partikular niyang pinuri si Eileen Gu at mainit siyang inilarawan. Narito ang hindi sinabi ni Ayala. Hindi niya inilarawan si Djokovic bilang isang uri ng tagapagtaguyod na lumalaban para sa kanyang layunin. Hindi niya binanggit ang kawalan ng katarungan sa pag-i-schedule. Hindi niya tinukoy ang politika.
Ang inilarawan niya ay pagkamangha, puro at simple. Iyan ang napatunayang record. Lahat ng bagay na itinayo sa ibabaw nito ay gawa ng ibang tao. Para maunawaan ang ibig sabihin ng sandaling iyon ni Laureus, kailangan mong malaman kung nasaan na si Bailey Alex Ialabian sa kompetisyon nang pumasok siya sa silid na iyon. Ang kanyang BR ranking noong Abril 21, 2026 ay na numero 44, mas mataas ng isang pwesto mula sa nakaraang linggo, ngunit malayo sa kanyang career high na mana numero 29-2 na naabot niya noong kalagitnaan ng Marso 2026. Hindi naging ayon sa plano ang kanyang maagang clay season. Natalo siya sa unang round sa Stuttgart kay Leila Fernandez. Pagkatapos ay natalo sa round of 16 sa Linz Open laban kay Jelena Ostapenko. Muling nakapasok ang Madrid. Ang nakasaad na layunin ni Ayala na makapasok sa torneo ay isang mas malalim na pagtakbo, isang bagay na maaaring maprotektahan ang kanyang posisyon sa seeding patungo sa Roland Garros. Ang kabuuang premyo sa 2026 Mutua Madrid Open ay pau 15,92385, tumaas ng 2.1% mula noong nakaraang taon. Ang pagkapanalo lamang ng isang laban ay nagkakahalaga ng humigit kumulang 2.1 milyong piso para kay Ayala sa na-convert na premyong pera. Totoong pera kapag nagpapatakbo ka ng isang buong profesional na koponan sa buong pandaigdigang paglilibot. Isa pang bagay na dapat malaman, si Ayala ay nagtapos sa Al Rafael Nadal Academy. Okay. Ang detalyeng iyon ay isinasama sa maraming online na naratibo bilang ebidensya ng ilang kalamangan sa politika o paboritismo. Ang mas tumpak nitong ipinapakita ay ang isang dekada ng pagsasama sa kultura ng tennis sa clay court sa Europa. Ang kanyang kahusayan sa Espanyol, sa mga panayam ng press sa Madrid, ang uri na tunay na ikinagulat ng mga lokal na mamamahayag ay hindi isang PR move. Ito ang tunay na tunog ng 4 taon ng paglulubog. Nang tanungin tungkol sa kanyang mga kasanayan sa wika, sinabi ni Ayala, "Matagal na akong nanirahan sa Espanya. Nag-aral ako ng Espanyol doon sa paaralan, kaya mayroon akong ilang kasanayan sa Espanyol. Ang mahalaga ay masira ang hadlang ng pagiging mahiyain, lalo na sa media." Narito ang bahagi ng kwentong ito na halos walang nagbanggit, ang pinakamatinding kabalintunaan sa buong usapang Madrid 2026. Hindi man lang kasama si Novak Djokovic sa draw. Noong Abril 17, 2026, wala pang isang araw matapos ilabas ng mga organizer ng paligsahan ang inilarawan bilang isang magarbong anunsyo tungkol sa kanyang paglahok. Opisyal na umatras si Djokovic sa Madrid Open. Binanggit niya ang patuloy na paggaling mula sa pinsala sa balikat at siko na natamo niya sa Indian Wells, kung saan siya natalo sa ika-4 na round kay Jack Draper. Maikli lang ang kanyang post sa social media. Madrid. Sa kasamaang palad, hindi ako makakalaban sa Mutua Madrid Open ngayong taon. Ipinagpapatuloy ko ang aking paggaling upang makabalik agad. Hasta pronto. Pagpasok ng kalagitnaan ng Abril, si Djokovic ay nasa ika-4 na pwesto sa ATP rankings. Ang kanyang 2026 season record ay nasa 7 panalo at 2 talo na walang titulo at 1,759,725 daw na premyong pera. Ang pinakamalalim niyang pagtakbo ngayong taon ay ang Australian Open Final, kung saan natalo siya kay Carlos Alcaraz. Ang parehong Carlos Alcaraz na noong gabi ng Abril 20 ay nakamit ang Laureus World Sportsman of the Year Award. Sa parehong silid sa parehong seremonya, naroon si Djokovic sa mga parangal. Wala si Djokovic sa torneo. Gayunpaman, ang kanyang bakas sa usapan tungkol sa Madrid 2026 ay mas malaki kaysa sa karamihan ng mga manlalarong aktwal na lumaban. Ang kanyang pag-atras ay nagbukas ng larangan para sa mga manlalaro tulad nina Alexander Zverev at Casper Ruud sa ATP draw. Ngunit ang kultural na espasyo na iniwan ng kanyang pangalan, ang paraan ng paghubog at pagbabahagi ng kwento ni Alex Ayala online ay napuno ng isang selfie, isang caption
at anumang kwentong nais paniwalaan ng isang partikular na madla. At pagkatapos ay dumating ang sumunod na nangyari. Kinaumagahan matapos maging viral ang selfie, pumasok si Alex Ayala sa Estadio Arancha Sanchez ko sa Ikahamahika at tinalo si Anastasia Pavlyuchenkova 6-3, 6-3 po. Si Pavlyuchenkova ay 34 taong gulang, isang dating French Open finalist tao na ngayon ay nasa ika-116 na ranggo matapos ang mahirap na tagal sa tour. Tumagal ang laban ng buka noong minuto, nailigtas ni Ayala ang 2 break points sa unang set, pagkatapos ay na-break si Pavlyuchenkova sa ika-5 laro. Malinis ang kanyang serve, kalmado sa mga rally, at nahawakan niya ang mga kondisyon sa Madrid, ang mataas na altitude, ang manipis na hangin na nagpapabilis sa paggalaw ng bola at nagpapalakas ng sipa na inilarawan ng isang ulat bilang purong walang emosyong kalibrasyon. Narito ang babasahin na hindi gaanong nakakakuha ng pansin. Hindi naman nasiraan ng loob si Ayala dahil sa adrenaline ni Laureus. Maaaring kabaligtaran ang nangyari. Ang biglaang pagtaas ng kanyang karanasan, ang pisikal na pagkabigla ng pagiging malapit kina Djokovic at Gu. Isang sistemang mapagkumpitensya ay hindi basta-basta nararamdaman iyon at pinapatay. Nararamdaman at ginagamit nito ito. Ang 6-3, 6-3 kinabukasan ay kahit papaano ay naaayon sa ideyang iyon. Ibang-iba ang kwento nito sa ibinebenta ng mga thumbnail. Ang kanyang kalaban sa ikalawang round, ika-19 na seed na si Elise Mertens. Sa kaibuturan nito, ang mga digital na naratibo tungkol kina Alex Ayala at Novak Djokovic sa Madrid 2026 ay isang case study kung paano napoproseso ang mga katotohanan para maging ibang bagay. Ang mga mismong salita ni Djokovic, maingat, tiyak at mainit, ay ginawang hilaw na material para sa mga headline na nagbaliktad ng kahulugan. Ang tapat at pisikal na detalyadong salaysay ni Ayala tungkol sa pakikipagkita sa kanyang mga bayani ang naging hudyat ng isang kontrobersya na hindi niya kailanman inilarawan bilang isa. Ngunit narito ang tanong na hindi kailanman natutugunan ng pain sa pakikipagtagpo. Ano ang mangyayari kung si Ayala ay talagang tumakbo ng malalim sa Madrid? Kung malampasan niya si Elise Mertens, kung uusad siya, kung makarating siya sa Roland Garros, dala ang seeding na naglalayo sa kanya mula sa mapanganib na maagang draw, ano ang magiging hitsura ng kwento? Siya ay ang numero 29 noong Marso. Nahulog siya sa numero 44-4 pagkatapos ng Stuttgart at Linz. Ang Madrid ang koreksyon at ang sa 6-3 laban kay Pavlyuchenkova na nilaro noong umaga matapos ang matinding pagbilis ng tibok ng kanyang puso sa Palacio de Vistalegre, ang unang tunay na datos ng koreksyong iyon. Sabi sa caption ng selfie, napapagitnaan siya ng kadakilaan, pero ang kwento ay hindi kailanman tungkol sa pagtayo sa pagitan ng dalawang alamat. Ito ay tungkol sa kung ano ang gagawin mo kinabukasan kapag ang mga kamera ay nakatutok sa ibang tao. Kung kaya ba ni Adanaw Alex Ayala ay nadalhin ang lahat ng ito, ang Filipiniana day ang silid ni Laureus, ang viral moment, ang the number 44 ranking, at ang edukasyon sa Nadal Academy, hanggang sa inaan pagsiding kay Roland Garros na talagang nagpoprotekta sa kanyang landas sa draw. Hanggang sa huling bahagi ng Abril 2026, ang tanong na iyan ay nananatiling hindi nasasagot. Ang sagot ay wala sa selfie, nasa mga susunod na laban. Ang pagganap, hindi ang lapit, ang sumulat ng totoong kwento.